Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ko kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Yun po yung isang Epicenter ng flood control, Ombudsman Boying Rimulya, tinawag na sentro ng korupsyon sa flood control projects ang Davao City. Hostile witness, staff ni VP Sara kinumpirmang ginasta ng OVP ang 125 billion pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw kahit wala namang anumang banta. Gibo versus China, Defense Secretary Gilbert Chodoro ginit na may mga opisyal ng Pilipinas na nagpapakalat ng mga post ng pro-China trolls. Sumalang na bilang hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa impeachment trial ni VP Sara. Kinumpirma niyang kasama siya sa pag-cash ng mga tseke para sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Bañas. Mian, ano mga bagong impormasyon ang lumabas sa pagsalang ni Ortonio sa witness stand? Jiggy, alam naman natin, ilang linggo na tinatanong ng prosekusyon maging ng ilang senator judges dun sa mga witness na sumasalang sa impeachment court. Bakit nga ba walang official receipts na maipresenta doon sa mga supplies, gamot, pagkain, tables, chairs na binili ng OVP, supposedly pinrocure ng OVP gamit yung kanilang confidential funds. At sa pagharap ka kanina ni Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa impeachment court, may paliwanag siya kaugnay yan. Una, inamin niya na wala talaga siyang nakita o nahawakan na OR doon sa mga pinrocure using yung confidential funds at puro nga raw acknowledgement receipt. So bakit nga? Ang kanyang paliwanag dyan ay dahil base raw sa impormasyon na binigay sa kanya ng security officer ay binigay ng direkta yung pera sa informant at yung informant daw ang bumili ng mga gamot at tinatawag na food aid na nakalista doon sa expenses sa accomplishment report na ipinasa ng OVP na pinaggamitan di umano ng confidential funds. Kaya may pagkakataon dyan na mismong si Presiding Officer Senator Chis Escudero napatanong. Sabi niya, paano yung ibinili ng chairs and tables? Sabi niya, informant din ba yung bumili yan? Apparently, yes. Ayon kay Ortonio, binigay yung pera sa informant, sila yung bumili ng tables and chairs. Backtrack lamang tayo, Jiggy, kung babalikan natin, yung mismong COA, naglabas sila ng memorandum. Nung nasilip nila at nakitaan nila ng butas, yung anila ay maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Una, ginamit na pambili ng mga supplies, pagkain, gamot, tables, chairs, computers na wala sa listahan ng dapat na paggamitan. Pangalawa, backtrack tayo, kung maaalala natin, Jiggy, mga kapatid, nung nag-witness or sumalang sa witness stand yung mga COA auditors, sinasabi rin nila na first time na puro acknowledgement receipts ang binigay at walang OR. At yun nga yung sinasabi ni Ortonio na acknowledgement receipts lang ang meron sila kasi apparently yun yung pinapapirmahan sa informant kapag binigay sa kanila yung pera and then sila na yung bibili ng mga supplies na sinasabing na pagkagastusan ng confidential funds. Balikan natin at panoorin natin yung bahagi ng yan ng impeachment trial, Jiggy. Binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents ng mga medical and food supplies. So it's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Binigay din yung pera sa informant, quote-unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs sa niya, quote-unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer. May informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir. Based on the information, sir.
Jiggy, inungkat din sa impeachment trial kanina yung paggamit nga ng confidential funds ng OVP noong December 21 to 31, 2022 na nagasta yung 125 million pesos na confidential funds within a span of 11 days. Bagay na kinumpirma naman nitong witness. Pero ang tanong sa kanya ng prosekusyon, ano bang kalaki-laking security threat laban sa Vice Presidente para mag-warrant na kailanganin na gamitin yung 125 million pesos in 11 days. Pati nga si Presiding Officer Escudero, ang tanong niya, bakit minadali yung paggamit niyang particular na confidential funds na yan na kung tutuusin, kung meron daw sobra dun sa budget, pwede namang makarry over doon sa susunod na taon. Narito yung sagot ng witness. Pakinggan natin. Again, Mr. Ortonio, you will confirm that the funds referred to in that liquidation document was fully disbursed within a good 10 days. Based on computation, ma'am, it's actually 11 days. 11 days. May alam po ba kayo na anong salita ulit yung ginamit mo, Attorney May? Threat of Mapaminsala? cataclysmic proportion or banta na masyadong mapaminsala. Bantang mapaminsala. Kakaibang banta laban kay sa ikalawang Pangulo. Nung mga panahong yon na malapit sa petsang December 21 to 31. If you know. Your Honor, I personally don't know of any information. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022. At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022. Yes, Your Honor. At may ano pang inihayag nitong testigo saan pa ginamit at itong mga hininging pondo ng OVP? Jiggy, kinonfront din ng prosekusyon itong si Ortonio doon sa mga sulat or mga dokumento na exhibits dito sa impeachment case ito. For one, yung kanilang letter sa DBM noong August 2022 na naglalaman ng kanilang request para nga humingi ng halagang 250 million pesos na confidential funds. At lumalabas dyan, Jiggy, at kinonfirm din yan ni Ortonio na dyan sa letter na yan, kung saan sila nag-request ng confidential funds, walang nakalagay na plano, walang nakalagay na target o specifics kung saan yan gagamitin. Kaya ang sinasabi ngayon ng prosekusyon, bakit nauuna yung halaga kesa doon sa plano? Pero ang paliwanag dyan ni Ortonio, meron namang planong na isumite. Dahil kung August sila nang hingi sa DBM, by September 2022, nakapagsabit naman daw sila ng plano. Yun ang sinasabi nila. Pero sa huli, Jiggy, yung 250 million pesos na hinihingi nilang confidential funds, alam naman natin, ang nag-grant lang dyan ay 125 million pesos na confi funds for the year 2022, particularly for the fourth quarter. Pakinggan natin muli yung bahagi ng impeachment trial na yan. Kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondent's handprints are on every document that mattered. Jiggy, ipinunto rin ng prosekusyon na mahigit 400 security personnel na yung nagbabantay sa Vice Presidente. Kaya ang sinasabi nila, bakit kailangan mo pa ng confidential funds para i-assure na ligtas yung Vice President, or para doon sa kanyang mga security-related activities, bakit kailangan mo ng confidential funds pa? At kung may mga banta nga sa seguridad ng Vice Presidente, hindi raw ba sakop na yan ng intel gathering ng AFP at PNP kung saan may sarili rin silang pondo at hindi na kailangan yung confidential funds pa na magmumula sa OVP. Pakinggan naman natin yung palitan ng sagot dyan. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. At ang mga bantang tinutukoy sa mga ulat ng NPA at mga teroristang grupo,
sakop na ng intelligence funds ng AFP at PNP. Bayad na ang proteksyon, bayad na ang pagbabantay, bago pa ang kahit isang piso ng confidential funds. Jiggy, bukas babalik itong si Ortonio. Pagkakataon naman ng defense team na isagawa ang cross-examination and then interjection from the senators para sa kanilang mga tanong. Yan muna ang latest, Jiggy, para sa impeachment trial day 18. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Itinanggi ng Armed Forces na sapilitan umanong pinasok ng militar ng Amerika ang isang paggawa ng bakal sa Misamis Oriental. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong paliwanag ng AFP sa insidenteng ito? Jiggy, hindi sapilitang pagpasok kundi isang site survey. Ito ang ipinaliwanag sa atin ng Armed Forces of the Philippines sa pagdating ng mga tauhan ng US military sa isang steel plant facility sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na parte ito ng routine scoping activity para sa taunang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Una na rin itong ipinaliwanag ng Embahada ng Amerika sa kanilang pahayag. Sabi ng embassy, nang malaman daw nilang may requirements para ay lumipat na ang kanilang grupo para sa iba pang site visit. Wala umanong nangyaring sapilitang pagpasok. Matatanda ang kinwestiyon ng Chinese Embassy ang pag-iinspeksyon ng Amerika sa steel facility. Patunay umano ito ng pagiging selective ng ating law enforcement sa mga Chinese national. Pakinggan natin ang pahayag ng AFP. Kung makita niyo po yung nangyari doon, no, doon sa PDEC, no, it was a site survey. It was not a site takeover. The activity was a routine scoping exercise that is related to the Balikatan exercises. So it is not an attempt to enter, to occupy or take control over the private property. Upon being informed of the access requirements upon reaching the said site, the joint team immediately stood down and departed. Sa kabila ng paliwanag ng mga otoridad, Jiggy, patuloy ang pagkwestiyon ng Chinese Embassy sa plano sa steel plant. Tanong nila kay Defense Secretary Gibo Teodoro, pinayagan planta bilang potential site ng balikatan. Kininonsider lang daw ba ito para maging raid sa parehong steel facility noong Mayo kung saan naaresto ang halos 70 Chinese. Banat pa nila, patuloy lang si Teodoro sa paggamit ng anila para raw makagawa ng walang basehang akusasyon na pinagtatakpan umano ng Chinese Embassy ang isang criminal o fugitive na pinaghahanap ng Chinese law enforcement authorities. Wala pang pahayag dito si Secretary Teodoro. Jiggy. At siya sa ibang usapin, may balibalitang nagre-recruit umano ang China ng mga Pinoy para sa impormasyon kapalit ng pera. May pahayag ba dito ang DND? Jiggy, natalakayan kanina sa pagdinig ng Kamara para sa budget ng DND sa 2027 kung saan present si Secretary Teodoro. Sabi ni Teodoro na lutas na ang isyong yan at wala namang nakompromisong mahalagang impormasyon. Nag-ugat umano ito sa mga email na tanggap ng ilang empleyado ng DND. Inimbita raw ng mga ito na gumawa ng mga papeles at research hinggil sa iba't ibang paksa kapalit ng pabuya. Aminado si Teodoro na marami ang nahikayat sa dahil sa kakulangan ng operational security protocols. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. Ito'y di man ay pinatulan hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Awa ng Diyos po, hindi na po pumayag sa pagkaalam ko itong mga bata at nagsuplong agad. At just kaugnay dun sa mga impormasyong may mga opisyal ng Pilipinas sa tila kumakampi sa China, anong payag dito ni Secretary Teodoro? Jiggy, isa rin yan sa
Pero may mga nakita na silang basehan para pagsuspetsahan ng ilang elected officials dito sa Pilipinas na naglalabas umano ng mga pahayag na pabor sila sa influence operations ng China. Wala siyang nabanggit na pangalan pero ipinaubayan na raw niya sa financial agencies ang pag-iimbestiga rito. Lalo't financial transactions ang pinag-uusapan dito. Narito ang pahayag ni Secretary Teodoro kanina. Do you have a credible information that some Philippine elected officials receive support from China and are releasing statements favorable to China's influence operations and expansionism in the West Philippine Sea? We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities. Jiggy, in-update din ng AFP na walang na-monitor na Chinese warship sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Patuloy daw nila itong inuusisa pero isa sa mga nakitang rason ng armed forces ay ang masamang panahon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Jas Paredes live mula sa Camp Crame. Susunod, prosekusyon muling ginit na may pananagutan si VP Sara sa maling paggamit ng confidential funds. At Malacanang bukas sa posibleng pagbawal sa social media sa bansa. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Tinawag ng Ombudsman Boying Rimulya na epicenter ng flood control projects ang Davao City. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, gaano karaming proyekto ang niimbestigahan sa Davao City? Jiggy, aabot ng 200 flood control cases ang iniimbestigahan ng Ombudsman kung saan 4 dito ang naiakyat na sa korte. Sinabi yan ni Ombudsman Boying Rimulya sa pagdinig ng komite sa Kamara sa panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Ayon kay Rimulya, maraming pondo ang pumasok sa mga flood control project sa Davao City. Nilinaw naman ni Rimulya na hindi pa maituturing na may bahid ng korupsyon ang lahat ng mga proyekto. Nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa mga ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Meron po bang ginagawa ang Ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita, pero hindi ko kami tumitigil. Okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption. Control yun, flood control Flood projects, control Your Honor. corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Amy, may pahayag na ba mga Duterte sa pahayag na ito ni Ombudsman Rimulya? Pumalag nga, Jiggy, si Davao 1st District Representative Paulo Duterte sa pahayag ng Ombudsman na epicenter ng flood control projects ang Davao City. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang dapat munang silipin ang mismong records ng mga nakumpletong proyekto mula sa DPWH Davao Region. Giit niyang dapat walang pinipiling taon, pangalan, partido o administrasyon sa pag-iimbestiga ng anumang anomalya. Aniya, hindi dapat gawing shortcut ang political narrative para makabuo ng konklusyon. At Amy, may update na ba sa pag-iimbestiga kay dati Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam?
Gigi, sinabi rin noon ni Remulla na hindi makakapigil sa kanilang investigasyon ang pagsusumite ng supplemental counter-affidavit ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez. Marami pa raw silang ebidensya laban sa kongresista. Matatandaang nauna ng binawi ng 4 sa umano'y mga bagman ni dating Congressman Zaldico ang kanilang testimonya laban kay Romualdez at kaugnay ito sa umanong pagde-deliver ng male-maletang pera sa ilang opisyal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Amy Atienza live mula sa Batasang Pambansa. Nagbabala Malacanang na posibleng iban o ipagbawal ang Meta o iba pang social media platform na makikitang nakakasama sa mga kabataan at sa ating bansa. Kasunod ito ng sinasabing matagal na pagtugon ng Meta sa iling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-down o tanggalin ang video na nagpapakita ng karahasan sa paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pag-aralan ng gustong posibleng ban dahil bukod sa karahasan ay nagiging channel din naman ng fake news ang social media. Wala pang payag tungkol dito ang Meta. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para proteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Susunod, pagtawag ng prosekusyon kay VP Sara bilang utak sa maling paggamit ng Confi funds, sinita ni Presiding Judge Escudero. At group chat ng mga umano'y groomers na nagre-recruit ng kabataan na bisto ng NBI. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Inilatag ng prosekusyon ang papel ni VP Sara sa pagkuha at paggamit ng confidential funds. Kinumpirma naman ito ng testigong OVP Assistant Chief of Staff na si Limuel Ortonio. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong papel daw ni VP Sara dito kaugnay ng paggamit ng confidential funds base sa sinabi ni Ortonio? Yes, Gigi, una sa lahat, kinumpirma nga nito ni ASEC Lemuel Ortonio na si Vice President Sara Duterte ang humiling ng 250 million pesos noong August 2022 pagkaupo niya bilang Vice Presidente doon nga sa DBM para nga sa confidential funds. Pero kalaunan, ang napagbigyan lamang ay 125 million pesos. Ito yung unang batch ng confidential funds pagkaupo ng Vice December 2022. At according pa nga kay Ortonio, si VP Sara, yung lumagda, may pirma po para nga ma-release yung confidential funds doon sa disbursing voucher. Gayon din doon sa mga liquidation reports. Si VP Sara din yung pumirma sa liquidation reports, sa mga certification at iba pang mga dokumento. Kaya naman sinabi ng prosekusyon, hindi ba maituturing na nga na mastermind o arkitekto nitong confidential funds si Vice President Sara Duterte, bagay na pinalagan ng defense team ni VP Sara. Pakinggan natin itong bahagi ng paglilitis. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Duterte. Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable. Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Based on my understanding, sir, and based on sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
Jiggy, ayon pa nga doon sa hostile witness na si ASEC Ortonio, may approval, hindi raw mailalabas nga itong mga confidential funds kung walang approval ni Vice President Sara Duterte. At isa nga si Ortonio doon sa mga pumirma doon sa disbursing vouchers mula nga doon sa confidential funds ng 2022 hanggang 2023. Pakinggan natin itong bahagi ng impeachment trial. Kung walang approval ng Vice President sa mga disbursement vouchers na to, wala ring confidential funds na mailalabas dahil ang funds or ang pondong pinapatukoy yan dito ay ang confidential funds for 2022 and 2023. Tama ba? If there is no approval po, there is no release No of funds. release. At Marian, ano pa ibang lumabas sa pagsalang ni Ortonio kanina? Alam mo, Jiggy, kanina lumabas pa nga doon sa direct examination ni Atty. May Divina Gracia na abonado pa pala ng 150,000 pesos itong si ASEC Ortonio. Dahil kung babalikan nga po natin, noong December 22 ay nasa 125 million pesos yung cash advance o yung ibinigay ng confidential funds sa opisina ni VP Sara. Pero nung nagsumiti sila nung liquidation report, sumobra ng 150,000 pesos yung kanilang liquidation report o yung mga documentary evidence. Ibig sabihin, ayon nga po doon kay Ortonio, yung 150,000 pesos daw na yun, ibinigay niya nung hiniling nito ni dating OVP SDO Gina Acosta dahil may kailangan daw urgent funding. Itong si Colonel Raymond Lachica. Kaya kumuha siya mula sa personal niyang pera ng 150,000 pesos. At Jiggy, hanggang ngayon, according to Ortonio, itong 150,000 pesos na ito ay hindi pa rin na-reimburse o hindi pa rin na ibabalik sa kanya. Jiggy. At itong si Colonel Lachica na ilang araw na nababanggit, ano ang balita mo, Marian, kung ito ba'y paharapin na o patatawag? Actually, Jiggy, naging sentro nga rin yan kanina nung press con ng House Prosecution Panel. At isa doon sa umupo, si Lead House Prosecutor Jervil Luistro. According kay Luistro, kung siya raw yung tatanungin, personal niyang opinion, hindi nalaw niya ipasasalang sana itong si Lachica sa witness stand nga ng prosekusyon. Dahil para kay Luistro, sapat na yung mga testimonya inilahad nitong OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na sumunod lang siya sa utos ni Vice President Sara Duterte na kunin nga itong mga confidential funds at yung buong kabuang 500 million OVP Confi funds pinag-utos ni VP Sara na ibigay sa ibang official. Yan nga, yung si Colonel Raymond Lachica na hindi naman po, kumbaga, authorized humawak ng confidential funds at paglabag po yan doon sa Joint Circular Memorandum ng COA. According nga kay Luistro, sa ngayon, hinihintay na lang nila na yung magiging salaysay nitong isa pang Special Disbursing Officer naman noon ng Department of Education na si Edward Fajarda. At yan nga na lang yung kanilang hinihintay. Naglabas naman ng statement itong si Colonel Lachica at sinabi niya hindi naman daw siya kailanman tumangging tumestigo at handa raw siyang magsabi ng totoo alinsunod nga yan sa batas at sa security restrictions. Lumabas naman na tinapos na nga ng AFP yung kanilang investigasyon dito nga sa involvement o kinalaman ni na Colonel Lachica at Colonel Dennis Nolasco, yung isang security officer naman na pinagbigyan ng confidential funds para nga sa Department of Education ni Edward Fajarda. At according nga doon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinauubayan na nila sa Ombudsman itong investigasyon dito sa dalawa. At pagkaklaro pa nga, paglilinaw ni Teodoro ay hindi nga raw pa nila terminate itong sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica dahil mawawala ng jurisdiction kumbaga kapag nga terminate na sila. Samantala, kinumpirma na rin ng Senate Impeachment Court na stroke nga itong si SDO Edward Fajarda at pinayuhan nga na magpahinga sa loob po yan ng 2 linggo o hanggang September 2 at kailangan nga munang makakuha ng medical clearance si Fajarda sa kanyang neurologist bago nga humarap bilang testigo dito sa impeachment trial ni VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Tukoy na ng NBI ang isang online group ng mga groomer na target umanong hikayati ng mga minor de edad na gumawa ng karahasan. At kay NBI Director Melvin Matibag, napasok nilang isang group chat na naglalaman ng mga panuntunan ng mga miyembro. Mga batang edad 12 hanggang 19 ang target umano na recruit
bilang bahagi ng initiation, may mga tasks silang kailangan gawin na kadalasan ay nagdudulot ng peligro sa buhay. Libo-libo mano mga miyembro ng grupong minomonitor ng NBI at kabilang mga Pilipino at ilang foreign nationals. Paglilinaw ng NBI, wala pang malakas na basehan kung may koneksyon ng grupo sa mga insidente ng pamamaril sa Zamboanga at Tacloban. May pinangalanan ni Matibag ang grupo na patuloy nilang minomonitor. Sir, yung violence na pinapagawa, parang part ng initiation. Exactly. Yung initiation, parang you will be promoted. You will be promoted. Merong pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inaalagaan. Pag nagawa mo naman to, you will be elevated to sainthood. Something like that. Ano pa po, sir, yung mga tasks, sir? Can you Iba-iba, discuss briefly marami. lang? Nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay. Susunod, isang barangay sa Mandaluyong namimigay ng tinapay kapalit ng basura. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Tinapay kapalit ng basura, yan ang programa ng isang barangay sa Mandaluyong para mapanatili ang kalinisan. Isa raw ito sa mga paraan ng lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Live mula sa TV5 Media Center ng Ngun sa Balita, si Mon Gualdes. Mon, may nagbabadya bang sama ng panahon at paano pinaghahandaan ng Mandaluyong LGU itong pagbaha? Alam mo, Gigi, mga kapatid, hindi bababa sa 20 sako ng mga basura ang nahahakot araw-araw ng mga tinatawag nilang Estero Angels dito sa may Maytunas Creek sa bahagi ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Ang iniiwasan kasi nila ay makadagdag pa sa dahilan ng pagbaha itong mga kalat na ito na bumabara sa mga creek, lalo na't konektado ito sa may San Juan River. Alinsunod sa utos ng Mandaluyong LGU, pinatututukan ng paglilinis sa nasa 27 barangay ng lungsod, lalo na sa mga estero. Pero bukod sa paglilinis, nauna nang inilunsad ng naturang barangay, itong Barangay Daang Bakal, yung binanggit mo, Gigi, no, na tinapay kapalit ng plastic na bote program. Kada isang pirasong boteng plastic, abay isang tinapay naman ang kapalit. Ni-level up din nila ito kung saan pwede ring ipalit ang plastic bottle sa itinatanim nila mga gulay at mga isda gaya ng hito at saka tilapia. Narito ang pahayag ng barangay chairman ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Nakatulong na kami sa environment, nakatulong pa kami sa nutrition program ng barangay. Ang nakolekta namin last year is tarang 7,500 kilos na plastic. Wow. Imaginein mo kung hindi yan nakuha, saan yan pupunta? Hindi kami ang solusyon sa problema sa baha at sa basura, huwag na lang kami makadagdag pa sa problema. At Mon, may ganito rin bang programa ang ilang lungsod pa, iba pang lungsod sa Metro Manila? Well, iba-ibang initiatives din ang ginagawa naman ng iba't ibang LGU dito sa Metro Manila. Gaya na lamang sa Quezon City kung saan puspusa naman ang pagbubuhay nila sa mga creek ng lungsod. Alinsunod din sa kanilang drainage master plan. Pinakahuli sa kanilang binuhay or nirestore itong estero sa may Doña Carmen sa Barangay Commonwealth na mula 48 cubic meters mas napalawak nila ulit ang kapasidad nito hanggang 516 cubic meters. Sinusulong din ng QCLGU yung pagkakaroon pa ng mas malawak na water detention facilities ang lungsod. Bagamat nagagawa naman doon nila ito pero small time lang sa mga basketball court lamang, kaya humihiling sila ng tulong sa national government lalo't malaki-laking budget ang kakailanganin dito para sa tinatawag nga na massive detention facility or detention basins ng tubig at flood interceptors na ilalagay sa lungsod. Pakinggan natin ang pahayag ng Quezon City LGU. Napansin po natin na maraming networks po ng waterways. Ang perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. So ang ginagawa po natin as much as possible, kung meron pa pong mga available areas po na dating mga creeks, nire-restore po natin. Hindi po siya absolutely makakasolve ng pagbaha but nababawasan po niya yung mga dating binabaha, fortunately po.
Jiggy, sabi ng MMDA, basura pa rin ang numero unong problema nila na bumabara sa mga pumping stations dito sa Metro Manila. Sa katunayan, aabot daw sa nasa 1,000 toneladang basura ang nakukuha nila mula sa iba't ibang waterways ng rehiyon kada buwan. Narito ang pahayag ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Halos lahat ng retention fund natin ay may nakapaligid na informal settlers. Ang obvious na sagot yan, more enforcement. No? Pero sa ngayon, ang aming gustong i-intervene, education muna. Baka naman hindi lang naintindihan at hindi naniniwala at parang jaded na ang ating mga tao na sabihin na, maliit lang na bagay yan eh. Maliit lang naman, isang dustpan lang naman to eh. Sige, paulit-ulit na panawagan ng mga otoridad sa mga kapatid natin, wag pong basta-basta magtapon ng basura kung saan-saan dahil alam nyo na ang pwedeng maging resulta niyan. Ito ay pwedeng magdulot ng pagbaha na talaga mahihirapan lang din tayo kalaunan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, asahan pa rin ang mga pagulan dulot ng habagat. Dito sa Metro Manila, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan. Gayun din sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, ilang probinsya sa Calabarzon at Mimaropa. Maliwalas naman ang panahon pero may posibilidad ng pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nakalabas na ng PAR ang bagyong Obet. Tuloy namang humina bilang isang low pressure area, tropical depression at sunny na nasa labas din ng PAR. Walang epekto sa bansa ang dalawang weather systems pero pinalalakas nito ang habagat. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.